Nakakalungkot lang because syempre yung mga pinaghirapan namin, may mga nasira talaga? rin. May mga konting mga misunderstandings kami. Oh my God, kailangan ko na magka-love life. Congratulations! Pangalawa mo na to sa GMA. Sa Yes. pagbabalik mo, ano masasabi mo? I feel so grateful. I feel so blessed na pagkatapos ng Cruise versus Cruise, nasundan ka agad ng Born to Shine. Ako tangtawa ako kasi magkaiba yung character ni Felma at saka ni Dara Halari. So parang na-challenge ako in a way. So I'm really thankful to GMA for giving me another really nice project. Ang role mo dito, parang nakikita ko, parang bida kontra bida ka ba? Parang ano ba? Well, Kasi mayaman ka ngayon. oo, feisty yung character ni Dara Halari actually, hindi mo masabi na kontrabida because may mga pinanghuhugutan siya kung bakit siya nagre-react ng ganon. So she is just reacting with the story na nangyari sa grupo nila na Rosabellas kasi parte siya ng grupo. So, Sa istorya, nanay ka ba na gusto mong matupad yung pangarap ng anak mo? Na maging ikatulad mo rin kasi sikat ka dito daw? yes, si Megan, si Olive May, she's my daughter here. She is a part of Yumi. Kaparte siya sa isang grupo. And of course, as a mother, hindi naman, well, not stage mother, kasi actually, si Dara is mas more nakafocus sa trabaho niya than the family. So, ganun yung mga, but of course, at the end of the, sa mga pangyayari, very supportive din siya sa anak niya. I think any parent naman will be very supportive kung ano yung gusto ng anak nila. Ganun din naman si Dara. Pero sa totoong buhay ba, ganyan ka ba? Hindi. Yes. Ganun ka rin. Ganyan ako. Supportive ako. Katulad ng sinabi ko, kung anong yung magiging gustong gawin ng anak ko, kung ano yung pangarap niya, nandiyan ako para subaybayan, gabayan, at suportahan. Pakiramdam na hindi ka binakante. Nagpapasalamat ako. Siguro nagustuhan din nila yung pag-arte ko rin sa Cruise versus Cruise, and I think my working habit, wala naman ako naging problema sa Cruise versus Cruise. Nagkaroon ng second season, kaya siguro nabigyan ulit ako ng opportunity dito sa Born to Shine naman. Reunion yun ng mga original OPM queens. Ano masasabi mo? Nakakatuwa because I worked with them. Of course, nag-That's Entertainment kami. Tapos si Rosel naman, I worked with her in ASAP. And then may mga guestings kami, but never talaga na nagkaroon kami ng opportunity, sila Madeline, na magkaroon kami ng teleserye together. So this is the first time. And talaga nakakatuwa dahil it's a musical. It's a musical drama, family, love story. Kompleto na siya actually. Nandito na lahat. So wala ka nang hahanapin pa. Kaya para makasama kasama sa teleserye nito at saka reunion pa namin na ni Smokey. Alam mo yun, nakakataba ng puso na maging parte. Looking back, binalikan ko lang yung kung paano ka nagsimula sa isang maliit na choir sa Cebu nakabalik ka na ba doon? Yes, I was actually there. I did a concert last year before yung nagkaroon tayo ng hindi magandang pangyayari, di ba? Yung Lindol. Nangyari sa Lindol sa Bugo, Cebu. But I did a charity concert for the church, for Bugo, sa San Vicente Church. And nakakalungkot lang because syempre yung mga pinaghirapan namin na medyo nakatulong tayo, yung buong Bugo, nagtulong-tulong kaming lahat para mapaganda ng konti, makatulong man, but may mga nasira talaga. rin, ng mga areas. So, talagang ganun ang buhay, di ba? So, babangon ulit. And hopefully, I could go back there again to do another charity concert naman. Naalala mo ba yung kanta mong Paglaog? Pinakanta ko lagi yung Paglaog. Yes, my winning piece, Paglaog. Sa Cebu pa nga. Yes. Wala ka bang balak na ito? Parang i-release ulit or revive? May bagong tunog? Actually, marami nagtatanong, kaya lang kasi it talks about yung Pag-asa, di ba? Pag-asa. Parang, I don't know kung babagay pa sa akin yun kasi kaming mga
kabataan, Oo. yun na yung unang-una eh. Kaming mga kabataan, karon. Siana. Di ba? Si Siana pala, no? I think kung ma-remake mo yun, I would be very happy Diba? na to support. Yeah, support na lang ako kasi mukhang hindi babagay na sa akin para kantahin kong i-remake. But I will be supporting kung sino man yung gustong mag-remake ng Paglaom. Dalaga na si Siana. Anong mga fears mo? Naku, marami akong fears, pero ayokong isipin yan kasi baka magka-wrinkles ako. Alam mo, bilang nanay, syempre as a single mom, na ako lang yung nag-aaten sa kanya. But of course, I have my family with me. Pasalamat naman ako dahil mabait naman na bata, si Siana. She's very respectful and hindi naman siya pasaway sa studies niya. She has good grades. Minsan nagka-first honors, second honors. Kaya lang, minsan dahil nagta-travel kami, medyo may mga namimiss siya sa school. But, mabait na bata. Pasalamat ako. Mabait. Oo. Hindi ako Hindi ka nagkaroon ng problema. misunderstandings, naging pasaway ba siya minsan? Wala eh. May mga konting mga misunderstandings kami dahil lahat naman ng parents or pamilya, di ba, nagkakaroon ng ganun, tampuhan. Ano ba yan, anak? Makinig ka sa akin. But then, sa latter part, nakikinig pa rin siya sa akin. Hindi niya sinusunod yung ano yung gusto niya. Doon siya pinapakita ko sa kanya kung ano yung tama. So, ginaguidan ko siya. And she's just there. So, hindi pasaway. pasaway. Ako, salamat. Thank you, Lord. Oo. Ikaw ba naging pasaway ka ba nung kabataan mo? Ay, sobra akong pasaway. Naglayas ka ba? Tumulong ka ba sa bintana dun sa Ay, hindi probinsya? never ako maglayas. Para mamailin? Takot ko lang sa tatay ko. Pero pagdating sa pag-ibig, ay naging pasaway ako. Syempre, dumating din ako sa point na talon-talon sa pader. Ganon, oh my God! Na hindi mo na pwedeng maibalik, di ba? But you know, those moments, hindi mo na, doon na lang yun eh, memories na lang yun, di ba? Pero sa ano ko naman, hindi rin ako makakarating sa ganitong posisyon or sa situation na ganon kung hindi ko rin napagdaanan lahat yun. Kasi lahat ng napagdaanan ko, bad or good, natuto naman ako. Sa business, yung estilo. Stilo is doing good. Meron kami, mag-open kami ng another branch sa Muntinlupa area. So this will be this year. So Saan another doon? Taga doon branch ako. sa Muntinlupa. Ay, doon ka ba? Oo nga, no. O sige, pumunta ka na doon anytime. Franchise kasi yun. So this year yan magbubukas. Estilo Salon is doing well. We are so grateful na until now, all these years, ilang dekada na, 2 decades in the business, nandiyan pa rin ang estilo. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat ng mga loyal clients namin na hindi bumibitaw sa amin and just there to support Kung us. saan si Shaina? Ba't kang tahimik siya? Si Shaina, may teleserye din. Meron din siyang mga ginagawa. She's very busy. Yun nga lang recently, because dahil sa kabisihan niya, ako rin nagtatrabaho. And I was in the US and Canada. So, hindi pa kami nakikita, but we're always on a video call. Kami magkakapatid. Alam mo naman kaming 4 na Maria. Nagchichismisa, nagkakwentuhan kung ano nangyayari sa buhay namin. So, we're always in touch. Si Shaina, she's very busy also taping. But I think puro taping pa sila, wala pa silang promotion. Kaya ganon. Pinagdasal mo pa rin si Love Life? Yung manager ko dito, si Miss Lavo, tumitingin. Kinikilig ka dyan, parang bata mo. Hindi ako kinikilig, natatawa ako na parang ano ba yan? Hanggang Kasi pangarap dati na lang. Hanggang pangarap. Kung kayo nagkausap, pinagdarasal mo pa rin. Oo. Sabi Ngayon, pa nga ni Kuya Boy, di ba? Dapat may magdadala sa akin ng bouquet. Nang nagdala man ng bouquet ng concert ko noong February, producer. Wala namang special someone. But I ginagawa kong joke ito, but honestly, of course I wanted to settle down, But I always believe in God's time. Masyado lang napapatagalan, Lord. Hindi. Ako naman, happy naman ako. Kasi ako, honestly, with or without, I am okay. I am happy. Kontento na naman ako eh. I think that's one reason na hindi ako, parang walang kulang yung buhay ko dahil wala akong love life. Hindi katulad noon na parang feeling ko, oh my God, kailangan ko na magka-love life kasi kulang yung buhay ko. Ngayon hindi. With or without love life, kompleto
kumpleto. I feel complete. I have my daughter, I have my career, I have my work, I have my family, I have good health. So ano pa bang before kasi parang hindi kumpleto eh kasi may love life. Kailangan may lalaki sa buhay na katabi mo. Oo, pero wala. Hindi Ngayon, yung feeling ko before. walang longing Hindi. ngayon. Merong longing, pero ayoko ipilit, di ba? So, ano lang ako, parang take it easy. Hindi naman ibig sabihin na I don't have anyone right now na serious, na wala ako, I go out. I mean, I still, talk to guys, I entertain. So, para sa akin, ayoko lang ipilit na alam kong parang hindi may kulang. Hindi kami swak. So, wag ko na ipilit kasi iiyak din ako. Kung may darating man, sobra-sobra na yun. Sobra na. I'd feel grateful. Parang sinabi ni Lord na, okay, you are ready for it. I am ready for it. And you're a better person na for that guy, for that person. So, I guess Paano ako, kung may magyaya sa'yo, ipapakasalan ka? game! Maiintindihan na ni Miss Love yan, ang manager ko. Baka kasi sinasabi, sige na, mag-asawa ka na. Sabi nga nila, binibiro, hindi. Oo naman. Oo, I'll be ready.